Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Igme. Pero posible pa rin itong lumiko at bumalik dahil sa paghatak ng Bagyong Julian. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, dahil kay Bagyong Igme, nakataas pa rin ang storm warning signal number 2 sa Batanes Group of Islands. Samantalang signal number 1 naman ang nakataas sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Huling namata ng pag-asa si Bagyong Igme sa layong 260 kilometers. Yan ay sa northwest na ng Basco, Batanes. At taglay ang lakas ng hangin 120 kilometers per hour near the center at bugsong 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Sa storm track ng Weather Central, naglandfall na sa Taiwan kaninang umaga ang sentro ng Bagyong Igme. Huling namataan naman ng pag-asa si Bagyong Julian sa layong 1,000 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes at taglay naman ito ang lakas ng hangin 150 kilometers per hour near the center at bugsong 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa storm track, posibleng lumabas na ng PAR si Bagyong Julian sa araw ng linggo. Pero dahil sa hatakan ng Bagyong Igme at Bagyong Julian o yung tinatawag nating Fujiwara effect, posibleng mag-U-turn itong si Bagyong Igme at bumalik uli sa PAR sa araw ng Lunes. Mel? Ibig sabihin ba, Mang Tani, uulanin ang ating long weekend? Yes, Mel, dahil sa pag-iigtingin ng dalawang bagyo ang hanging habagat, magiging maulan dito sa Metro Manila simula bukas, linggo hanggang sa araw ng Lunes yan. At gayon din sa ilang probinsya ng Luzon dahil sa paglakas ng hanging habagat, itong kanlurang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila magkakaroon ng mga pagulan. Gayon din sa buong Kabisayaan, meron ding kalat-kalat na pagulan at may pagulan ding mararanasan diyan sa malaking bahagi ng Mindanao. At paalala po sa mga mangingisda, nakataas pa rin ang gale warning sa northern at eastern seaboard ng Luzon dahil sa epekto ng dalawang bagyo. Kaya po paalala, huwag na muna pong pumalaot para iwas disgrasya. Sa Lawag City po, ilang mangingisda ang nangahas na pumalaot sa kabila ng babala sa alon. At muntik na tuloy pong tangayin ng alon ang kanilang bangka at agad naman silang bumalik sa pampang at itinali nga yung kanilang mga bangka. At para sa karagdagang detalye, pumunta lang sa GMA News weather page. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.